Kinben Book 6, Chapter 137. Seryoso ngang napatingin si Kyrie sa isang lalaki na nakabangga ng isang malaking tao sa isang mall sa Cagayan de Oro City. Inaasahan na nga niyang ang mas maliit ang matutumba, kaso ang mas malaki pa ang natumba at napaupo sa sahig. Nagulat nga rin ang kasama na babae noong lalaki. Kung titingnan ay malaman ng bisig at makapalang katawan nito na parang batak sa gym o sa kung anong pisikal na gawain, kaso natalo ito ng lalaking nakasuot ng lousy black shirt na may tatak na aso, nakasombrero at nakamaong na maluwag. "Sorry sir," sabi nga ng lalaki, at nang pagmasdan ito ni Kyrie ay mukhang tuwang-tuwa pa ito. Parang hindi bukal sa loob nito ang paghingi ng paumanhin, pero kung may kakampihan daw siya sa dalawa ay dito siya kakampi. Dahil bago pa man iyon mangyari ay aksidente niyang narinig ang malaking lalaki na nakasuot ng fitted gray shirt na may sinabi sa kasama nitong babae. "Kunyari nabangga ako ang lalaki, tapos ihingi ako ng sorry kapag natumba siya." Ito ang narinig ni Kyrie at kabaliktaran nga noon ang nangyari. 2 taon na ang nakakalipas nang mangyari iyon. Ito rin ang taon nang magkaroon ng tryout ang CDO City Rangers at napaseryoso nga si Kyrie nang makita niyang kasama sa mga susubok na mapili ang lalaking nakita lang niya sa mall noong nakaraan. Raven Mistal, 24 years old, any position. "Hindi ako magaling sa pagpuntos, pero kung kailangan ninyo ng defender, pwede po ninyo akong magamit." Matikas na wika nito. Makikita nga na may dahilan nga kung bakit nito natalo ang mas malaki rito nang bumangga ito rito. Malaki rin ang katawan ni Mistal at base sa nakuhang impormasyon ni Kyrie ay dati rin itong basagulero na huminto lang dahil sa isang bagay. Dahil nakita na raw nito ang gusto niyang esports. Hindi boxing na gusto ng kanyang tatay sa kanya, kundi basketball. Bumalik nga ang bola sa CDO Rangers at wala na nga nagawa si Ricky kundi ang tanggapin ang tawag ng referee. Ang hindi pa nga niya nagustuhan na yung pagngiti sa kanya ni Mistal. "Relax lang Ricky," sabi nga agad ni Marque rito na naghahanda na sa pagdepensa. "Oo kuya, pasensya na." Sagot naman ni Mendez na makikita ang nakatingin na sa paparating na si Kyle. Si Dre naman ay agad na sinandalan ni Kyrie, habang si Larry naman ay seryosong napatingin sa katapatan niyang si Mistal. "Flappers ka pala," biglang banat nga ni Dison at tila wala namang narinig si Mistal dito dahil wala itong pakialam sa mga sasabihin ng kalaban. Sa pagdating nga ni Kyle sa harapan ni Mendez ay makikita nga ang pagngiti nito. "Ano, kaya mo kaya akong pigilan Ricky?" Bulalas pa nga ni Kyle at agad namang sumagot si Mendez. "Bakit hindi mo sir subukan?" Bulalas nga ni Mendez na agad na humanda. Si Kyle naman ay bumigla ng pagkanan at sa pagsabay ni Mendez ay doon na naman nga siya bumangga sa isang matigas na kalaban. Naroon na naman nga si Mistal at si Ricky ay napakuyom na lang dahil hindi man lang daw ito natinag. Nauturin daw siya ni Kyle sa sinabi nito at nang tingnan niya si Kyle ay siya namang pag-abante ni Mistal. Hindi niya ito napigilan dahil sa lakas at talagang dikit kung dikit ang estilo nito sa pagharang sa kanya. Kahit daw magsama ang pawis nila ay wala itong pakialam. Si Kyle naman ay marahang napangiti ng si Diso nang humarang sa kanya. Makikita nga ang malikot na pagkaliwa at pagkanan ni Larry. "Sugod," sabi nga ni Larry at sa pagkaliwa ni Kyle ay napasabay siya. Kaso bumigla ng kanan agad si Lastimosa at doon na nga niya nilampasan ang kanyang defender. Lumusot si Kyle at dito na nga napahanda sina Marlon at Marky. Umabante sila habang si Diso naman ay bumigla pa rin ng habol. Napangiti naman si Kyle at bumigla ng atras. Kasunod nga nito ay ang pagbato niya ng bola sa sahig. Napagalaw ang mga kamay ni Marlon at Marky dahil akala nila ay sa likuran nila iyon pupunta, kaso sa kanan ito dumiretso. Kapag wala ka, turnover ito. Sabi na nga lang ni Kyle sa sarili at napangiti na nga lang siya ng marahan nang si Kyrie ay lumitaw na hinahabol ni Sanchez. Si Ricky naman, gustuhin man niyang magbigay ng help defense ay hindi niya magawa dahil hindi siya pabayaan ni Mistal. Hindi man ito mapasahan ng bola ay mukhang ang trabaho talaga nito ay ang tabihan lang ng tabihan ang ace player ng kalaban. Makikita nga si Kyrie na dumating sa basket at sa pagtalo nito ay siya naman pagsabay ni Dre mula sa likuran. Kaso lumampas si Dre dahil hindi pa naman pala tumatalon si Kyrie. Isang fake iyon
at sa paglampas nito ay siya na ngang pagtalon ni Lastimosa. Si Marlon naman ay hinampas ang board ng hulihin ng bola kaso hindi niya iyon tinamaan dahil isang pataas na release sa bola ang ginawa ni Kyrie Lastimosa gamit ang kanyang kanang kamay. Kasunod noon ay ang pagpasok nito sa basket at doon na nga lalong nagwala ang mga fans ng CDO Rangers. Si Marlon nga ay napakuyom na lang dahil hindi niya basta nahuli ang gagawin ni Lastimosa. Isama pa ang isa pang Lastimosa na nag-execute ng play na iyon. 27-15 nga ang score at si Coach Vlad ay napangiti na lang nang sumilbato ang referee. Nagkakaroon nga ng substitution ang Calapan City. Mendez out, Flores in. Lee out, Agoncillo in. Sanchez out, Semeron in. Bulalas ng commentator at napangiti lalo si Coach Vlad dahil nasa bench na si Mendez. Alam na raw ng kambal na Lastimosa ang gagawin pero hindi pa rin naman daw siya dapat magpakakampante dahil alam din niya ang kalibre ng mga manlalaro ng Calapan City dahil pinapanood nila ang mga naging laro ng mga ito. Magpahinga ka muna, Ricky. Kailangan makaisip tayo ng paraan para hindi ka maabala ng mistal na iyon. Sabi nga ni Coach Isaiah kay Ricky na tinapik niya sa balikat. Tumango naman siya kina Marky at Dre na umupo na rin agad sa bench at uminom ng tubig. Kailangan kong pagsamahin si Baron at Larry. Kailangan ko ng taga-hype ng team at sila ang naisip kong pwedeng gumawa nito. Magaling ang ginawa ng kalaban na pagpapapasok sa mistal na iyon. Talagang focus lang kay Ricky. Sabi na nga lang ni Coach Isaiah sa sarili. Sa pagpasok pangalan ni Baron ay kay Kyle at Kyrie agad siya napatingin. Masyado na kayong nawiwili. Oras na para mapunta sa amin ang momentum. Seryoso nitong sinabi at napangiti na nga lang si Mover Flores nang marinig iyon. Nagyayabang ka na naman, bulalas ni Larry. Bakit? Hindi mo ba ako kilala? Sa pagyayabang ako gumagaling. Sabi nga ni Baron at pumalakpak naman si Tristan. Sumenya siya at agad na nakuha ito ng kanya mga kakampi. May utos nga si Coach Isaiah sa kanila at ito ang gagamitin nila para hindi magpatuloy ang ginagawa ng kalaban. Si Flores ang depensahan mo, Raven. Mahinang wika nga ni Kyrie at tumango naman si Mistal. Bagong target. Sabi nga niya na nagpunta na sa gitna para hintayin ang pagdating ni Flores. Si Baron naman ay agad na pinostehan si Kyrie at itinaas ang kanyang kamay. Sa akin may pasa, easy points ito. Malakas itong wika. Nang marinig nga ito ng CDO crowd ay isang malakas na buo ang ibinigay nila kay Baron. Ikaw pala si Semeron, ang more on talk na player. Mahinang wika naman ni Kyrie at ngiti naman ang tugon ni Baron na pinasahan nga ni Mover ng bola. Sina Larry at Tristan nga ay napahanda habang si Mover ay napangiti ng pilit nang dikitan agad siya ni Mistal. Sige nga, bulalas nga ni Kyrie at si Baron nga ay bumigla ng abante at talon paharap. Napasigaw na nga lang si Larry dahil isang turnaround jumper agad ang ginawa ni Baron. Hanep ka, huwag kang magmadali. Doon na nga sinupalpal ni Kyrie ang tira ni Baron. Ang mga manonood nga ay napasigaw ng kantsaw kay Baron. Mayabang kasi meron. Sa pagtalbog nga ng bola ay bumigla si Baron ng habol doon at siya nga muli ang nakakuha. Sa pagharap niya kay Kyrie ay muli siyang tumalon. Sa pagkakataong ito ay isang fake ito. Hindi naman kumilos si Kyrie at napangiti agad siya. Ang daling basahin ng galaw mo, Semeron. Komedyante ka pala. Sabi pa nga ni Kyrie at si Baron naman ay doon na nga tumalon at muli siyang sinupalpal ni Kyrie ng harapan na nagbigay ng tuwa sa mga manonood na sumusuporta sa CDO. Nagdilim naman ang paningin ni Baron at mula sa likuran niya ay lumitaw bigla si Mover Flores. Bago nga maubos ang shot clock nila ay isang cold-blooded trip pa ang kanyang nagawa na humalit sa basket. Si Coach Vlad nga ay napaseryoso dahil bakit daw ito nakawala. Napatingin nga siya kay Mistal at makikitang humabol ito pero hindi na ito sa inaasahang play na iyon ni Flores. Akala ko makukuha na ni Kyrie ang bola. Sabi na nga lang ni Mistal sa sarili nang tumingin siya kay Flores. Kasunod nga noon na yung pagsambot ni Kyle sa bola. Uubusin na lang daw nila ang natitirang segundo ng unang quarter. Hindi nga siya sigurado sa nangyari pero pakaramdam niya ay kasama sa play ng kalaban ang ginawa ni Semeron. Habang pinapatalbog nga niya ang bola ay hinihingi na kaagad ito ni Kyrie sa kanya. Kalma ka lang, sabi na nga lang ni Kyle na hindi raw pwedeng magpadala sa pa-style ng kalaban. Sa pagdating nga niya sa side nila ay hinarangan na siya ni Mover Flores, ang dating best player ng Calapan City.
Mahina niyang sinabi at agad na napangiti si Flores. Salamat sa sinabi mo. Sagot naman ni Flores at sa pag-abante ni Kyle ay siya naman bigla niyang pagbalik para gumawa ng espasyo mula sa bantay niya. Mabilis nga rin gumalaw ang kanyang mga mata at napaseryoso siya nang wala na ang katapatan ni Mistal. Nawala si Larry Dizon. Alam na nga agad ni Kyle kung sino ang pupuntahan nito. Ganoon pala. Sabi nga niya at sa pagbuelo niya ay binigla niya ng pagtalikod si Mover. Kasunod noon ay ang bigla niyang pagkanan. Isang spin move crossover iyon at sa pag-abante niya at pag-iwan kay Flores ay agad niyang iniiwas ang bola sa sumulpot na si Dizon. Napangiti si Kyle dahil muntik na siyang maagawan ng bola. Kaso sa pagbalik niya ay hindi nga lang niya napaghandaan si Tristan Agoncillo. Ito ang umagaw ng bola at ang kanyang response para hindi ito mangyari ay hindi niya nagawa. Napalo na nito ang bola at kasunod noon ay ang paghabol ni Flores dito. Pinatalbog nga ni Mover ang bola at napabato agad siya nito nang dumating si Mistal. Hindi ka na makakaulit. Sabi nga ni Mistal at tumango naman si Mover. Oo, kasi hindi ako ang pupuntos para sa huling score namin. Sagot ni Flores at ang mga manonood din na paseryoso ng si Cimarron ang sumalo nito. Kumawala na naman ang malakas na boo para kay Baron. Si Kyrie naman ay nilampasan siya at seryoso ang mga mata nito na humarang kay Baron Cimarron. Huminto naman si Baron at dito na nga siyang umisi. Sige, pigilan mo ako. Sabi nga ni Baron na agad na tumalon. Hindi naman kinagat ni Kyrie ang gagawin nito kaso ang bola ay kumawala na lang bigla at doon na nga dumating ang isa pang player ng Calapan City. Dito na nga napaseryoso si Coach Blood dahil 4 na players ng Calapan ang mabilis na nakababa sa side ng mga ito habang ang sa kanya ay 3 lamang. Sinambot nga ni Larry Dizon ang bola at bumigla siya ng talon sa may free throw area na ikinaseryoso ng mga manonood. Walang hiya, bulalas naman ni Martin sa bench at makikita nga ang mga players ng Calapan na napatayo. Isang dunk from the free throw line nga ang ginawa ni Dizon at sa pagbitin niya sa basket ay siya ring pagtunog ng buzzer. Ang mga players nga ng Cagayan de Oro ay natulala ng marahan sa nakita nila. Maging ang mga manonood ay napaseryoso dahil bibihira raw ang gumagawa noon. Si Ricky naman ay napakuyom at dahan-dahan napangiti nang makita iyon. Si Coach Isaiah naman ay napatingin dito at marahang napangiti sa isip dahil mukhang alam na raw ni Ricky ang nawala sa kanya nitong patapos na ang unang quarter. Paglapag nga ni Dizon ay yumuko pa siya at buong lakas na itinaas ang kanyang mga kamay sa harapan ng crowd na nasa tapat niya. Iyon ang tinatawag kong handsome dunk. Seryoso niyang bulalas at binato naman siya ng bola sa puwet ni Baron. Pasa ko iyon. Kasama dapat ako sa highlight. Si Kyrie naman ay marahang napakuyom dahil parang inutulang daw siya ni Baron Cimarron habang si Kyle naman ay napangiti ng marahan. Ito raw talaga ang lamang ng Calapan City sa kanya sa team ng CDO. Ang kakaibang chemistry. Mahinang wika ni Kyle pero hindi naman daw palaging ito ang nagpapapanalo sa isang game. Unang quarter pa lang daw at lamang pa rin daw sila.